What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Kashan, and today we are joined by one of the brightest prospects in Philippine MMA today because this young man, will make his debut, his One Friday Fights debut on November 1. Ladies and gentlemen, let's all welcome to the program, Jason Miralpes. Jason, kamusta? And welcome to the MMA Superfan. Magandang araw sa iyo sa Nancy Acacia. Appreciate ko po yung pag-uusap nating dalawa. Ako po pala si Jason Meralpes from Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte. Ah, Kinakabahan po ako ngayon kasi first time ko maglalaro sa One. Yan. Yan. Ramdam na ramdam namin yung kaba eh. Pero sige, tanggalin natin kaba. It's more of the excitement. Pero speaking of excitement, gaano ka kasaya na to be on a big stage? Kasi if I'm not mistaken, meron kang unang pinaghahandaan. Pero this opportunity biglang dumating na inoffer sa iyo to fight under the bright lights inside the Lumpini Boxing Stadium. Gano'n ka kasaya na makakuha ng opportunity nito? If I'm not mistaken, nagsimula ka sa iyong career in 2022, 2021, tapos biglang after 2 or 3 years, may malaking opportunity ka agad to elevate your career to the next level. Siyempre po, nagpapasalamat ako kay Ma'am Ana at kay Sir Marlon. Hindi dahil sa kanila, hindi po makakarating dito sa kinaroroonan ko ngayon. Saka po yung excited po, medyo kinakabahan lang po ako sa interview. Pero pag salang na po talaga mawawala na po talaga yun. Bibigay ko po yung 100% kung kaya kong ibigay para hindi masayang yung opportunity na binigay sa akin ng One Championship. Well, yung kaba talagang hindi namin nakita yung kaba na yan. Lalo ako, hindi ko nakita yung kaba na yan. Last May, when you fought against Denver Songgaben at Zeus Combat League, talagang hindi ko rin nakita yung kaba na yan. Talagang you're ready for that fight. Ngayon, speaking of, hindi ka ba nahirapan mamili? Kasi alam ko naman, nakapwesto ka for a, if I'm not mistaken for a ZZL flyweight title, tapos biglang dumating yung opportunity na to fight under One Friday Fights on November 1. Hindi ka ba nahirapan mamili? Or nakita mo yung opportunity kaagad na parang ito mas maganda kung kukunin ko yung opportunity to fight on November 1. Opo. Kasi po sa One Championship, mas marami pong gustong makalaro sa One Championship. Kaya ito na yung oras siguro na para pakita ko sa kanila yung galing ng Warriors. Kasi maraming fighters po ang gustong lumaro sa One Championship. Sayang naman po kung tatanggihan natin yung opportunity na binigay nila. Kaya dinarab ko na po ito. Jason, napakaganda ng storya mo. Nagre-resonate siya because ako naantig ako sa storya nung nag-uusap kami ni Coach Marlon because at a very young age, you have to step up for your siblings. Pumasok ka sa isang minahan, tapos talagang hindi para sa lahat yung pinasok mo Pero paano mo na-realize ba na gusto mo mag-change ng isang career at paano ka na-inspire na to take this mantle as a fighter? Paano ka nakapag-decide na yan, parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ito sabihin natin na baguhin, di lang mabago yung buhay ko bilang isang tao, pati maka-inspire at the same time tulungan ko rin yung mga kapatid ko. Una po nun, yung lugar po kasi namin parang comfort zone lang. Umiikot lang po yung buhay namin doon sa trabaho, saka sa trabaho, inom. Parang naparawala po kasi yung buhay ko doon eh. Kasi po nung 10 years old ako, iniwan ako ng mama ko. Parang yung mga barkada ko, parang naakit po nila ako sa masamang mga ano. Bisyo. Tapos, opo, sa mga bisyo. Tapos noon, doon nga po umiikot yung buhay, trabaho, inom lang hanggang sa ano po, parang yung isip ko po parang
kinakausap niya yung sarili ko na ito lang ba yung gusto mo sa buhay, hanggang dito na lang. Kaya nag-try po akong magpasok sa boxing. Tapos nung 2022 po, nalaman ko na nagbukas yung Warriors MMA Academy. Saka po ako nag-try mag-inquire na magpumasok. Saka po, then nung nag-training po ako ng ilang days, tinanggap naman po ako ni Sir Marlon na sabi niya magtuloy-tuloy na daw po kasi determinado naman po talaga ako na tupadin na yung yun na yung simula siguro. Nagustuhan na rin ng katawan ko, siguro yung katawan ko. Yun na yung yun na yung parang sinabi niya, ito na yung gusto ko na 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 Gawin. goal sa buhay. At para mabago yung story ng buhay ko. Kaya ayun po, after 3 years, ito na po, maglalaro na ako sa One Championship. Kaya Jason, sobrang excited. Jason, sino yung mga nakapag-inspire sa'yo? Ano ka ba, talagang fan ka na ng martial arts ever since, whether it's boxing or MMA, para makapag-decide ka na, parang ito yung akma na career para sa akin. Ah, sa totoo po, mahilig po talaga ako makipag-away sa amin dati. Para pariwala po kasi sa basketball court siguro na na Oh. rin ang katawan ko kaya Mm. hinahanap-hanap na. Mm. Yun po, Jason, nag yun nga, mabalikan natin. Nagsimula ito sa talagang pakikipag-away sa kalye. Pero sino yung inspire sa'yo? Is it Manny Pacquiao? Sino mga MMA fighters na talagang you looked up to na before you trained, parang gusto mo na silang gayahin? nung una po, ko lang, parang sarili ko lang. Tapos nung mga 1 year siguro, para na mahilig na ako manood ng mga One Championship, UFC. Mm. Mm. Si Sir Pulayan po yung kauna-unahang dati pinapanood ko sa yung mga Team Lakay po, mga Team Mm. Lakay. Mm. Lions Kaya, Nation, ikaw, UFC, si ano po sa mm, UFC, si John Jones. yan, bagay naman eh. Sa build. Oh, anyway, Jason, ikaw ba nagulat ka sa in terms of development mo? Kasi 2 years pa lang, ito na kaagad yung narating mo. And yung potential, lahat halos in the Philippine MMA industry, nakapansin agad sa potential mo. At the same time, fast forward tayo on November 1, makikita pa nila din yung potential mo. Yung much wider audience, mas makikita yung kung ano pa yung kakayahan mo bilang isang atleta. Mm, ano po, kasi kaya po masyadong mabilis siguro yung improvements ko kasi tuloy-tuloy din po yung training ko. Halos wala po akong pahinga eh. Hmm. Kaya siguro yung utak ko mabilis umadjust, pati yung katawan ko. Hmm. Yung skills ko, kasi 3 times a day po talaga training namin eh. Hmm. Kaya mabilis po siguro nag-level up ng dahil doon. Hmm. Jason, itong mga kalaban mo on November 1 at One Friday Fights 85, ay ito si Robson de Oliveira, isang Brazilian. Mas mataas yung experience kung kumpara, kung side by side, titingnan natin yung mga records nyo. Ito 6-1. Ah, how do you feel paano mo nakikita itong matchup na to? Gaano kalaking pagsubok ito sa career mo at gaano ka kaganado to overcome the odds o sabihin natin to flip the script kasi ginawa mo to last May. Alam naman natin na hindi ka nagpatalo, pero gaano ka motivated to sabihin natin to disrupt or sabihin natin to divide the odds on November 1? Ngayon po, mas na-excite na akong makatapak agad sa ring kasi underdog po ako eh. Kaya Mm. mas ma-challenging po sa akin yun. Mas angat po siguro yung pangalan ng Warriors MMA Academy at yung pangalan ko pag natalo ko yung makakalaban ko sa One Championship. At dun ko po talaga ipapakita yung galing sa One. Jason, kamusta yung scouting report nyo pagdating dito kay Robson de Oliveira? Kasi si Robson already made his One Friday Fights debut a few months ago, if I'm not mistaken. Kamusta? Ano yung nakikita mong leverage mo as a fighter? Ano yung nakikita mong sabihin natin butas sa laro
ni Robson De La Vea heading into this matchup on November 1? Siguro striking po kasi black belt po siya ng Jiu-Jitsu eh. May wrestling din siya kaya striking po. Then pinag-aaralan ko pa naman po yung laro niya. Kaya Mm. mapaghahandaan pa po yun. Mm. Sa ngayon ba, sino yung mga sabihin natin na nakakapag-inspire sa'yo? Kasi One Friday Fights has been a platform for many young fighters, Fritz Biagtan, Carlo Buminaang, Carlos Alvarez, na unti-unti gumagawa ng pangalan before makapasok talaga on the main roster of One Championship. So far, isa pa lang ang nabibigyan ng kontrata through One Friday Fights. Does that motivate you? Does that yun ba yung goal ngayon na para makuha yung $100,000 contract tapos makapasok on the main roster of One Championship? Opo. Nag-inspire po sa akin yung mga Hmm. teammates ko para pag nanalo po kasi ako, baka po sumunod sila eh. Kaya Hmm. yung lahat po ng sumusuporta sa akin at naniniwala po kaya gusto ko manalo sa laban ko sa one. Hmm. Yun po yung nagbibigay sa akin ng lakas niya. Jason, always pag sinabing Philippine MMA, ang napag-uusapan, Cordillera, Benguet, Ifugao, kasi sila yung sila yung sabihin natin nag-umpisa ng kampanya on the big stage in Philippine MMA. Ngayon, ibang glimpse to eh. Sa Bicol region naman ang mabibigyan ng tsansa o mabibigyan ng spotlight. Meron ba tong pressures para sa or tinitignan mo to as a good challenge? Tinitingnan ko po ito bilang challenger po sa Mm. challenge. Kasi po ako po yung kauna-unahan na taga Bicol na makakalaro sa One Fight Championship. Kaya po papakita ko talaga yung galing ko dun. Hindi ko Mm. sasayangin. Jason, mabalik Nag-aanda tayo. ako po. Ayun. Jason, mabalik tayo sa laban mo. Paano mo siya nakikita? Heading to this fight, na banggit mo nga kanina na ang kakalabanin mo is a well-versed grappler. Mas mataas ang experience. Sa track record mo, hindi mo hinahayaan yung mas yamado sa'yo na sabihin natin na masindak ka eh. Talagang pinapakita mo na always na parang your game. Obviously naman sa record mo 3-0 undefeated. Your track record speaks for itself. Pero ito sa dating mong laban, paano mo siya nakikita? How do you visualize it? Ngayon na ilang linggo, ilang araw pa lang heading to into this fight, paano mo siya nakikitang how it unfolds? Mm, sa sa ibibigay na sa laban kung anong opportunity. Pero ang gusto ko pong mangyari, Hmm. knockout po para mas Head kick na masaya. naman. Masarap sa pakiramdam. Head kick. Well, Jason, in between, nakikita namin na sobrang sipag mo kasi if I'm not mistaken, a few last month nag-try sumali ka din sa National Kickboxing Championship ng SKP. Congratulations for getting the gold medal. Tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung akyat mo eh. Tuloy-tuloy yung ani ng tagumpay. Let's put it that way. Yung ba'y nagbibigay sa'yo ng kumpiyansa kasi nanalo ka sa Zeus Combat League, you're the first champion from your region, if I'm not mistaken, as a mixed martial artist, tapos Zeus Combat League, tapos yung sa National Kickboxing Championships. Tapos ngayon, makukuha mo ah makukuha mo yung opportunity on November 1. Does that give you a confidence or sabihin natin yung momentum mo, yun yung nagpapataas ng kumpiyansa mo heading to this matchup? Dahil hindi biro tong laban na to. Mas eksperyensado, yun nga, hindi dapat i-overlook yung ground game. Yun ba yung nagpapatibay ng kumpiyansa mo heading to this fight? Opo, para para mas lumakas pa ako kasi pag
mas malakas po yung kalaban ko. Alam kong mahina ako, kaya mas magpapalakas pa po ako para matalo ko siya. Mm. Saka po, yun na nga po, ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon ay yung mga nakapaligid sa akin na naniniwala na walang sawang pagsuporta, lalo na kay Ma'am Ana at kay Sir Marlon. Sa At, team ko, sa Warriors family ko, sa family ko rin, yun po. well, nakita ko nga kanina si Coach Marlon, baka pwede mong tawagin naman. Kasi may tanong ako para kay Coach Marlon. Coach Marlon, liga muna dito. Bago, bago tayo, bago tayo, hindi, Jason, sumama ka, para 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 pareho kayo nasa picture. Coach Jason, ano yung nakita mo you've been involved in the martial arts industry for a long time. You've been a lifelong martial artist. Pero ano yung nakita mo kay Jason na parang masasabi mo he stands above the rest among the prospects, among the young guns in this industry? Ang nakikita ko sa kanya yung dedication niya, saka yung parang may apoy siya sa loob ng dibdib niya pag lumalaban, nasa loob ng parang gusto niya talagang pumatay. Yung killer instinct, yun ang meron sa kanya, nabihira sa mga fighter. Coach Marlon, parang sinasabi mo, is it safe to say na parang hard work defeats talent any time of the day? I think kagandahan kay Jason di lang yung hard work, may talent din siya eh. Mm. Saka yung puso niya talaga bumubuo. Kaya hindi imposible na marating niya yung pangarap niya. Alam ko napakasipag ng Warriors MMA Academy. I've been monitoring your activities for the past 3 or 4 years. Pero pag nakuha nyo ba yung panalo na to on November 1, ano ba yun? Is it, does that attest to the quality of training at the same time yung effort ng buong team dun sa pag-hone ng talent dyan sa Bicol region? Pag nakuha namin tong panalo to, I think yun na yung talagang ultimate isa sa ultimate achievement namin, and mapapatunayan namin na yung aming ginagawa dito is worth it lahat. At yung mga sumusuporta rin, masasabi ko sa kanila na may narating yung suporta nila. Coach Marlon, kung makuha ni Jason yung panalo on November 1, what's the plan? Do you plan na parang mag-stick muna si Jason on one Friday fights para makakuha agad yung 6-figure contract, sabihin natin the next 2 or 3 wins? Or do you plan na parang, since yung arrangement naman for one Friday fights is a one fight contract, until he gets the big contract, is to really explore other competitions such as yung kunyari sabihin natin ZCL, or sabihin natin with SKP or other activities na pwede pang for Jason to level up? Ang plano namin is mag-focus doon sa bigger stage pa rin. Katulad ng one, tuloy-tuloy. Tapos kung sakaling may papasok namin ibang teammates, mas maganda. Kasi andun yung opportunity sa mas malaking stage talaga. Ito nga si Jason, sabi niya kanina, he's looking for the knockout. Ikaw, anong prediction mo for this fight? Again, nasabi ko nga kanina, it's a step-up competition for Jason. But at the same time, kung makuha niya yung panalo na to, it just gauges kung nasaan na siya at this level of his career. Ikaw, anong prediction mo heading into this matchup? Prediction ko is knockout talaga. Kasi yung depensa ni Jason sa takedown is maganda na. Kaya mahirapan mag-takedown yung kalaban niya kahit black belt pa yun sa jiu-jitsu. Saka kung maganda may wrestling niya, I think mahirapan talaga. And pagdating naman sa striking, talagang superior si Jason. Before na magpaalam ako sa inyo lahat, Jason, baka may message ka sa mga supporters mo bago ko ilipat kay Coach Marlon for his message naman sa supporters ng Warriors MMA Academy. Una po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming Sir Nilsen, Masasanay ka rin dito. Uy.
Maraming salamat po sa pag-interview sa mga sumusuporta, maraming salamat po at sa mga susuporta. Suportahan niyo na ako habang di pa ako lumalaban. Para ilan po, ano. Coach Marlon, mabigay ko naman sa iyo yung spotlight. Opo. Gusto kong pasalamatan lahat talaga ng walang sawang sumusuporta sa amin, yung Team Gawa Foundation, saka yung mga members ng Warriors na kahit pa nagbibigay ng donation for mga kinakailangan namin dito sa training camp. Malapit ng maging sustainable itong ating grupo, kaya kapit lang. Maraming salamat sa inyo lahat. All right. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with Coach Marlon and probably the future champion in Philippine MMA, Jason Miralpes. Till next time.